The Power of Now, by Eckhart Tolle. Panimula. Ngayon, susuriin natin ng malalim ang isang aklat na hinahamon ang pinakapundasyon ng ating pag-iral at kung paano natin nauunawaan ang oras at buhay mismo. Isipin mong nabubuhay sa bawat sandali ng buo, walang dominasyon ng nakaraan at hinaharap sa iyong isipan. Isipin mong matatagpuan ang kapayapaan at kasiyahan sa kasalukuyan. Ito ang paanyaya ni Eckhart Tolle sa atin sa The Power of Now. Sa buod ng audiobook na ito, tatalakayin natin ang mga makapangyarihang aral mula sa kanyang mga turo, kung paano natin matatakasan ang tanikalan ng oras, malalampasan ang sakit ng nakaraan, at yakapin ang kasalukuyang sandali bilang tunay na landas tungo sa kaliwanagan. Kung ikaw ay naghahanap ng kapayapaan o mas malalim na pag-unawa sa iyong panloob na sarili, may malalim na karunungan ng aklat na ito para sa iyo. Kaya kung handa kang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay, manatili hanggang dulo upang hindi lamang maunawaan ang mahahalagang konsepto kundi matutunan din kung paano ito isa sa buhay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagbabagong naranasan ni Eckhart Tolle. Si Eckhart Tolle ay ginugol ang karamihan ng kanyang buhay na nababalot ng matinding depresyon at paghihirap. Noong siya ay 29 na taong gulang, madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi na pakiramdam ay walang halaga at wala nang saysay ang kanyang buhay. Ang malayong tunog ng isang tren ay umaalingaw sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, wala siyang nararamdamang pagmamahal o koneksyon kaninuman. Sa kabila ng kadilimang ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya, bakit ako nabubuhay na tila parang pagsasayang lang ng oras? Isang gabi, habang may matinding bagyong bumabagabag sa kanyang isipan, nais niyang takasan ang lahat at maglaho ng tuluyan, sa isang lugar na hindi na siya makababalik. Hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Wala nang makapupuno sa puwang sa kanyang puso, hindi ang pamilya, hindi ang mga kaibigan, at hindi rin ang kanyang trabaho. Patuloy siyang hinihigop ng kadilimang bumabalot sa kanya. Ngunit kinabukasan, paggising niya, narinig niya ang huni ng isang maliit na ibon sa labas ng kanyang bintana, isang tunog na hindi pa niya napapansin noon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nasilayan ang mainit na sinag ng araw na pumapasok sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang lahat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang paligid. Ang bawat bagay sa kanyang silid ay tila bago sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumabas siya at naglakad sa labas ng kanyang bahay. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang puno ng kagandahan at buhay ang lahat ng nasa paligid niya, ang mga puno, ang ihip ng hangin, ang maliliit na hayop, at ang sinag ng araw. Bagamat mag-isa siya, damang-dama niya ang kaligayahan. Di nagtagal, nagsimula siyang bumisita araw-araw sa parke, nakaupo sa isang bangko at pinagmamasdan ang kagandahan sa paligid. Napansin ng mga tao ang kanyang kakaibang aura at sinimulang tanungin siya, ano ang sikreto ng iyong kaligayahan? Gusto rin naming maging masaya katulad mo. Ano ang dapat naming gawin? Ang sagot ni Tolle, ang kaligayahan ay nasa loob mo. Ngunit napakaraming ingay sa iyong isipan kaya hindi mo ito marinig. Masyado kang abala sa pag-aalala sa hinaharap o sa pagsisisi sa nakaraan. Isipin mo, nabubuhay ka ba ng ganap at may kasiyahan? May sandali ka na ba sa iyong buhay kung saan hindi ka nag-alala o nag-isip ng anumang problema? Nakatuon ka na ba ng buo sa kasalukuyan? Sa aklat na ito, matututo kang mabuhay sa kasalukuyang sandali. Matututo kang pahalagahan ng iyong kasalukuyang buhay at ang kagandahan ng mundo sa paligid mo. May paraan upang matanggal ang lahat ng pait at sakit sa buhay. Ang pagtagumpayan ng takot at galit ay hindi kasing hirap ng iniisip mo. Sa pagbabasa ng buod na ito, matututo kang harapin ang iyong mga problema at magdala ng kapayapaan sa iyong buhay. Kung nagawa ni Eckhart Tolle na mabuhay muli at baguhin ang kanyang buhay, bakit hindi mo ito magawa? Hindi ikaw, kundi ang iyong isipan. Isang beses, may isang pulubi na namuhay sa bangkit sa loob ng 30 taon. Isang umaga, habang dumaraan ang isang estranghero, iniabot ng pulubi ang kanyang lumang sombrero at nagtanong. Maaari ba kayong magbigay ng kahit kaunting barya? Sumagot ang estranghero, wala akong perang maibibigay sa iyo. Napansin niya na ang pulubi ay nakaupo sa isang lumang kahon. Ano ito? Tanong ng estranghero. Isa lang itong kahon. Matagal na itong nandito, sagot ng pulubi. Kailan mo huling binuksan ito upang tingnan ang laman? Tanong ng estranghero. Wala namang silbi. Malamang wala namang laman ito, sagot ng pulubi. Ngunit sa patuloy na panghihikayat ng estranghero, sa wakas ay binuksan ng pulubi ang kahon. Dahil sa tagal na nitong hindi nabubuksan, mahirap itong buksan. Ngunit sa kanyang pagpupersige, nagawa niyang buksan ito. Laking gulat niya nang makita niyang puno ito ng ginto.
Ang kwentong ito ay sumasalamin sa karamihan sa atin. Madalas tayong tumitingin sa labas upang hanapin ang ating kaligayahan, pagmamahal, at seguridad. Ngunit nakakalimutan natin na may nakatagong kayamanan sa loob natin, isang kayamanan na walang sinuman ang makapagbibigay sa atin. Ano ang totoong kayamanang ito? Ito ay ang karanasang magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili. Ito ay ang pagtanggap sa ating sarili kung sino tayo, ang pagiging kontento sa ating tunay na pagkatao, at ang pamumuhay ng masaya sa kasalukuyan, malaya sa mga pagsisisi ng nakaraan at pag-aalala sa hinaharap. Ang tunay na kayamanan ay ang pagiging masaya sa ngayon. Kapag natuklasan mo ang kayamanang ito sa loob mo, hinding-hindi ka na madadala sa panlilinlang ng kinang ng panlabas na mundo. Mapupuno ka ng kasiyahan at kapayapaan, at ang mundo ay magmimistulang bago sa iyong paningin. Wala ng kalungkutan mula sa nakaraan, wala ng pag-aalala sa hinaharap. Ang tunay na ginto ay nasa loob mo, kailangan mo lang tingnan ito. Kamalayan, ang daan palabas sa pagdurusa. Sa loob ng kamalayan, may daan palabas sa pagdurusa. Paano mo bubuksan ang kahon na nasa iyo? Paano mo matutuklasan ang gintong nakatago sa iyong kalooban? Una sa lahat, mahalagang maunawaan kung bakit ka nababagabag. Ano ang pumipigil sa iyo upang tunay na mabuhay? Ano ang pinagmumula ng iyong sakit at lungkot? Kailangan mong alamin ang mga dahilan sa likod ng iyong kalungkutan. Isipin mo sandali, kung walang tao sa mundo at tanging mga hayop at halaman lamang ang naririto, may halaga pa kaya ang nakaraan o hinaharap? May halaga ba ang konsepto ng oras? Magtatanong ba ang isang agila kung anong oras na? Mag-aalala ba ang isang puno ng roble kung anong petsa na ngayon? Sa realidad, ang oras at petsa ay walang kahulugan sa mga halaman at hayop. Wala silang pakialam sa nakaraan o hinaharap, sila ay nabubuhay sa kasalukuyan. Isipin kung gaano ito kaganda, ang mabuhay ng walang pagsisisi o pag-aalala, malaya sa takot at dalamhati. Ito ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa kasalukuyan, isang bagay na nakalimutan na natin. Dapat nating pahalagahan ang kasalukuyan, bitawan ang mga pasanin ng nakaraan, at ihinto ang labis na pag-aalala sa hinaharap. Ngunit posible ba ito? Tayo ay mga tao, at kahit anong pilit natin, hindi natin madaling makalimutan ang nakaraan. Madalas tayong tinatakot ng ating isipan tungkol sa hinaharap at tayo ay nadadala ng ating mga alalahanin. Napakalalim ng ating pagkakalubog sa ating mga suliranin kaya hindi natin na-appreciate ang kasalukuyan. Ito ang tunay na sanhi ng ating pagdurusa. Tayo mismo ang nag-aanyaya ng lungkot sa ating buhay. Maaaring sabihin mong, wala namang maganda sa kasalukuyan, puro sakit at problema lang. Ngunit, ito ba talaga ang totoo? Malamang, ito ay dulot ng iyong nakaraang karanasan. Dapat mong matutunang bitiwan ang nakaraan at ituon ang iyong pansin sa kasalukuyan. Tanggapin ito kung ano ito at pagbutihin ang iyong ngayon. Huwag mo itong tingnan bilang kaaway kundi bilang isang kaibigan. Subukang yakapin ito at pagmasdan kung paano nito binabago ang iyong buhay. Mas malalim na pagtungo sa ngayon. Naisip mo na ba kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang mga aktibidad tulad ng karera ng kotse o pag-akyat sa bundok? Ito ay dahil nararamdaman nilang sila ay narito sa kasalukuyang sandali. Nakakatawang isipin na kailangan pa nating humanap ng mga partikular na aktibidad upang maranasan ang kasalukuyang sandali. Marami sa atin ang patuloy na naghahanap ng pagkakataong maging masaya. Isang beses, tinanong ng isang Zen master ang kanyang mga estudyante. Ano ang kulang sa sandaling ito? Ang mga estudyante ay natahimik at nag-isip ng malalim tungkol sa sagot. At ang sagot ay ang mismong katahimikan na iyon. Ang katahimikan at kapayapaan ay napakahirap matagpuan sa ingay ng ating mga isipan. Ngunit sa simpleng paraan ng pagiging tahimik, maaaring maranasan ang kapanatagan. Hindi mo kailangang umakyat ng mataas na bundok upang maramdaman ang kapayapaan at kagandahang nasa loob mo. Habang naglalakad ka sa lungsod o papunta sa trabaho, malamang napadaan ka na sa maraming puno. Ngunit napansin mo ba sila? Marahil hindi, dahil tayo ay madalas na nalulunod sa sarili nating mga alalahanin. Kung maaari, subukan mong umupo sa ilalim ng isang puno sandali. Magpahinga, o kaya'y tingnan lamang ang isang puno sa labas ng iyong bintana. Mararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam. Mapapansin mong ang puno ay maliwanag at makulay, higit pa sa kahit anong imaheng malapit sa iyong bahay o trabaho. Kahit saglit lang, damhin ang sandaling ito. Huminga ng malalim at lasapin ang sariwang hangin mula sa mga puno. Mapapansin mong unti-unting lumuluwag ang iyong isipan. Ang mga problemang nagpapabigat sa iyong damdamin ay tila naglalaho kahit panandalian. May kapayapaan sa loob mo. Kapag nagising ka sa umaga at naisip mong, sana, nasa malayo na lang ako,
ang totoo ay gusto mong tumakas sa iyong mga responsibilidad. Napupuno ng samot-saring kaisipan ang iyong isipan. Nababagabag ka sa mga bagay na kailangan mong gawin. Sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip mo ay kailan ka muling magiging masaya o makakaranas ng kasabikan. Kailan mo ulit kakainin ang iyong paboritong pagkain? Kailan mo ulit mararanasan ang isang kapanapanabik na gawain? Kailan mo makikilala ang taong magpapakumplito ng iyong buhay? Ngunit sa sobrang paghihintay mo sa hinaharap, nakakalimutan mong pahalagahan ang maliliit na kasiyahan sa ngayon. Hindi mo napapansin ang kagandahan ng kasalukuyan dahil sa sobrang pagkakapit mo sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin lubos na nararamdaman ang pagiging buo at masaya sa ating mga buhay. Mga estratehiya ng isipan sa pag-iwas sa kasalukuyan. Isang beses, ang psikolohistang si Carl Jung ay may pag-uusap kasama ang isang pinuno ng tribong Native American. Napansin ng pinuno na ang mga puting tao ay madalas na tila malupit at negatibo sa kanilang likas na pagkatao. Palagi silang may hinahanap, na para bang may isang mahalagang bagay na kulang sa kanilang buhay. Napansin din niya na madalas silang mukhang hindi mapakali, laging naghahanap ng kung ano. Maaaring minsan ay pakiramdam mo rin na katulad ka ng mga puting taong inilarawan sa kwento. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili, ako ba ay ganap na kalmado sa sandaling ito? Madalas, ang ating mga iniisip ay ganap na sumasakop sa atin. Pinipigilan nila tayo na tamasahin ang kasalukuyan. Ngunit bakit tayo hinahadlangan ng ating isipan sa pag-enjoy sa ngayon? Mga dahilan kung bakit tayo hindi makapamuhay sa kasalukuyan. 1. Sama ng loob o pagkamuhi. Madalas tayong nakararamdam ng inis sa ating trabaho, sa isang tao, o sa isang sitwasyon. Maraming beses tayong na-stress sa ating gawain o naiinis sa isang kasamahan. Ang mga damdaming ito ay nagbubunga ng sama ng loob sa ating kalooban. Ngunit ano ang silbi ng pagtatanim ng negatibong emosyon? Wala, hindi natin kayang manatili sa negatibong pag-iisip. Mas mabuting subukan nating baguhin ang sitwasyon. Harapin natin kung ano man ang bumabagabag sa atin. May kapangyarihan tayong lapitan ng taong sangkot at tahasang pag-usapan ang problema. Maaari rin nating piliin na alisin sa ating buhay ang bagay na nagdudulot ng inis. Hawak natin ang kontrol upang hindi mahulog sa negatibong pag-iisip. Para itong mabigat na pasanin na nakapatong sa ating balikat, bakit hindi na lang natin ito ibaba? Sa tuwing nararamdaman mong bumabalot sa iyo ang negatibidad, agad mo itong iwaksi sa iyong puso at magsimulang muli. Sa halip na magreklamo, bitawan ang bigat ng iyong mga suliranin. Ang pag-aalis ng mga hindi kinakailangang bagay sa iyong buhay at ang pagkontrol sa iyong sitwasyon ay hindi kasing hirap ng iyong iniisip. 2. Kawalan ng aksyon. Kung ang isang sitwasyon ay nagpapalungkot sa iyo, may 3 bagay kang maaaring gawin. 1. Umalis. Kung ang isang sitwasyon ay hindi na maayos, maaari mong piliing lumayo rito. 2. Baguhin. May kakayahan kang gumawa ng paraan upang baguhin ang sitwasyon. 3. Tanggapin. Kung hindi mo mabago o maiwasan, matutong tanggapin ito. Maraming tao ang pinipili ang 3 opsyon, umaasa na sa hinaharap ay makakahanap sila ng kaligayahan. Ngunit upang tunay na makamit ang kasiyahan, dapat kang matutong magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Isipin mong ikaw ay nakapila at naririnig mo ang mga tao sa likuran mo na nagrereklamo at naiinis. Ngunit ikaw ay nananatiling kalmado. Kapag ikaw na ang sumunod at humingi ng paumanhin ng attendant sa mahabang paghihintay, maaari mong sabihin. Walang anuman, hindi naman ako naiinip, nag-e-enjoy lang ako sa aking oras. Ipinapakita ng mga estratehiyang ito na ang pagharap sa negatibidad ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng ibang reaksyon kundi sa tunay na pagtanggap at pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, anuman ang iyong sitwasyon. Ang estado ng presensya. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at subukang mag-focus. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang magiging susunod kong iniisip? Maging alerto sa susunod na ideyang maaaring pumasok sa iyong isipan, katulad ng isang pusa na nagmamasid sa isang daga. Mapapansin mo na sa paghihintay mo ng bagong kaisipan, nananatili kang gising at nakabantay. Dahil dito, ikaw ay nasa estado ng presensya, walang ibang pumapasok sa iyong isipan, walang alalahanin, walang pagsisisi. Ngunit habang unti-unting nawawala ang iyong focus at bumababa ang iyong alerto, muli na namang bumabalik ang mga magulong kaisipan sa iyong isipan. Napuputol ang iyong kapayapaan at bumabalik ka sa magulong mundo ng isip. Ang pagtuturo ng Zen Master sa presensya. Sa pagsasanay ng Zen, tinuturuan ng mga mag-aaral kung paano manatili sa estado ng presensya.
Minsan, ginugulat ng mga Zen masters ang kanilang mga estudyante mula sa likuran gamit ang isang kahoy na patpat. Kung ang estudyante ay hindi nakapokus o abala sa kanyang sariling isip, bigla siyang magugulat sa hampas. Ngunit kung siya ay alerto at nasa estado ng presensya, mararamdaman niya ang presensya ng Zen master at maaasahan ang mangyayari. Dahil dito, handa siyang protektahan ang kanyang sarili mula sa biglaang hampas. Kung hindi ka nasa kasalukuyan at hindi ka alerto, kung hindi mo sinusuri ang iyong sariling kamalayan, ang iyong mga iniisip ay patuloy na hihilahin ka, tulad ng isang patpat na inaanod sa isang ilog. Ngunit kapag ikaw ay malalim na nakaugat sa ngayon, magkakaroon ka ng ganap na kontrol sa iyong isipan at katawan. Mabubuhay ka ng may buong kamalayan sa kasalukuyang sandali, at sa wakas, matutuklasan mo ang tunay na kapayapaan. Ang panloob na katawan, ang paligid at ang panloob na katawan. Paano mo muling may kokonekta ang iyong sarili sa iyong panloob na katawan? Muli, ipikit ang iyong mga mata at mag-relax. Huminga ng malalim. Pagmasdan ang iyong katawan gamit ang iyong isip. Sa bawat paghinga, pagmasdan ang pagtaas at pagbaba ng iyong dibdib. May nararamdaman ka ba? Nararamdaman mo bang ikaw ay nabubuhay sa kasalukuyan? Damhin mo ang lakas ng iyong katawan. Napagtanto mo bang ikaw ay isang pinagmumula ng matinding enerhiya? Kapag ginawa mo ito, malalaman mo kung gaano kalaki ang iyong kakayahan. Ang iyong panloob na katawan ay walang hugis at walang limitasyon, subalit maaaring hindi mo palubos na nauunawaan ang lakas nito. Lahat ng relihiyon, mula sa silangan hanggang sa kanluran, ay nagtuturo sa atin na dapat tayong mag-ayuno at umiwas sa mga kasiyahang pisikal hanggat maaari. Ibig sabihin, maraming paniniwalang panrelihiyon ang nagtuturo na labanan ang mga pagnanasa ng katawan. May ilan ding relihiyon na nagsasalita tungkol sa out-of-body experiences o ang paglabas ng ating espiritu mula sa ating katawan upang maabot ang mas mataas na antas ng kamalayan. Ngunit ang ganitong mga kasanayan ay maaaring magbigay ng kaliwanagan sa loob ng maikling panahon lamang, sapagkat sa huli, babalik pa rin tayo sa ating katawan. Ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa paglayo mula sa katawan kundi sa pagtanggap nito. Itinuturo ng relihiyon na hanapin ang kaliwanagan sa labas ng katawan, ngunit ang katotohanan ay matatagpuan natin ito sa loob natin mismo. Kapag nauunawaan mo ang iyong panloob na katawan, napapabagal nito ang proseso ng pagtanda. Kahit humina ang iyong panlabas na katawan dahil sa edad, ang iyong panloob na katawan ay mananatiling bata at puno ng sigla. Kahit ikaw ay umabot ng 80 taong gulang, ang iyong panloob na katawan ay magaan pa rin at puno ng enerhiya. Bukod dito, ang pag-alam sa iyong panloob na katawan ay nagpapatibay din ng iyong immune system. Kapag may kamalayan ka sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, hindi ka madaling magiging biktima ng masasamang bisyo o negatibong impluensya. Mas madali mong mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa galit, takot, o depresyon. Ang pag-unawang ito ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan at kapayapaan ay nagmumula sa loob, hindi sa panlabas na mundo. Mga lagusan patungo sa hindi pa nalilikha. Ano ang hindi pa nalilikha o the unmanifested? Maaari itong iugnay sa Qi, ang universal na enerhiya ng buhay. Tulad ng isang ilog, ang Qi ay dumadaloy mula sa universo patungo sa bawat nabubuhay na nilalang at bumabalik muli sa universo. Kapag tayo ay lumalim sa ating panloob na katawan, nakikiisa tayo sa sistemang ito ng enerhiya. Habang ang Qi ay patuloy na dumadaloy tulad ng isang ilog, ang hindi pa nalilikha ay nananatiling tahimik at hindi nagbabago. Kapag nakakaranas tayo ng mahimbing at walang panaginip na tulog, nadarama natin ang hindi pa nalilikha. Ito ay isang tahimik na estado ngunit puno ng napakalakas na enerhiya. Ang pangunahing lagusan patungo sa hindi pa nalilikha ay ang kasalukuyang sandali. Sa pisikal na mundo, tayo ay alipin ng oras. Ngunit ang pagiging walang oras ay tunay na kaligayahan, isang estado ng kapayapaan kung saan tayo ay malaya sa lahat ng tanikala at maaaring maramdaman ang hindi pa nalilikha. Mas malapit tayo sa enerhiyang ito kapag nasa kalikasan tayo. Subukang panoorin ang pagsikat ng araw, umupo sa tabi ng ilog at pagmasdan ang agos ng tubig, tumangala sa gabi upang pagmasdan ang mga bituin, o titigan ang gininto ang apoy ng isang siga. Ang mga sandaling ito ay maaaring magdala sa iyo ng hindi matatawarang kapayapaan. Kapag pinagmamasdan mo ang kalikasan, ang iyong isip ay ganap na malaya. Nawawala ang konsepto ng oras, hindi mo na ito iniisip o inaalala. Dahil dito, mahalagang matutunan nating isuko ang ating sarili sa harap ng kalikasan. Iwaksi ang anumang nasa loob natin na pumipigil sa ating pag-enjoy sa kasalukuyang sandali. Isuko mo ang iyong sarili sa sandaling ito, at mararamdaman mong tunay kang buhay.
Isa pang pagsasanay na maaari mong gawin ay ang pagpatay ng iyong cellphone sandali. Tiyaking walang istorbo sa paligid mo. Umupo ng tuwid sa isang komportableng posisyon at huminga ng malalim. Damhin ang iyong panloob na katawan. Huwag mag-isip, damhin lang. Damhin ang iyong enerhiya, damhin ang iyong aura, isuko ang iyong sarili sa sandaling ito. Kapag lumalim tayo ng ganito, darating ang punto kung saan mawawala ang hangganan sa pagitan ng ating panlabas at panloob na katawan. Magiging isa tayo sa enerhiyang dumadaloy sa buong universo. Mga naliwanag ang relasyon. Isang lalaki at isang babae ang nagkakilala at nahulog sa isa't isa. Sa tuwing magkasama sila, pakiramdam nila ay tila sila lamang ang tao sa mundo, para bang naging isa sila. Ang babae rin ay labis na umiibig, pakiramdam niya ay espesyal siya. Sa simula, ang kanilang relasyon ay perpekto. Ngunit kalaunan, ang lalaki ay naging masyadong mapang-angkin. Sa sobrang pagmamahal niya sa babae, natakot siyang mawala ito. Naging seloso siya at nagsimulang kontrolin ang babae. Ang babae naman ay nagsimulang magselos at maging mapang-angkin din. Sinimulan niyang manipulahin ang lalaki at sisihin ito sa iba't ibang bagay. Ang kanilang relasyon, na dati ay puno ng pagmamahal, ay nagkaroon ng lamat. Naging isang siklo ng pag-ibig at galit, na nagdulot ng sakit sa halip na kasiyahan. Sa huli, naghiwalay sila. Ngunit may tunay bang pagmamahal doon? O ito ba ay simpleng pagkahumaling lamang? Ang totoo, sila ay naging adik sa isa't isa, tulad ng ilang tao na nagiging adik sa pagkain, alak, o droga. Kung hinahanap mo ang isang tao para punan ang iyong sariling kakulangan o takasan ng sakit na nararamdaman mo, ang ganitong uri ng relasyon ay tiyak na hindi magtatagal. Kapag nawala na ang matinding damdamin, ang sakit at kalungkutan ang pumapalit. Ano ang tunay na naliwanag ang relasyon? Paano tayo magiging tunay na masaya sa isang relasyon? Ang simpleng sagot, ganap na tanggapin ang iyong kapareha sa kung sino siya, kasama ang kanyang mga pagkakamali at kahinaan. Huwag subukang baguhin siya. Ang ugat ng lahat ng sakit sa isang relasyon ay ang pagnanais na baguhin ang taong mahal natin. Kapag natutunan mong tanggapin ang isang tao ng buo, magagawa mong mamuhay ng mas masaya, mas payapa, at puno ng pagmamahal. Ngunit kailan nangyayari ang tunay na pag-ibig? Kung walang kasintahan o asawa, hindi ba maaaring maranasan ang tunay na pagmamahal? Ang sagot, ang tunay na pag-ibig ay nasa loob natin mismo. Walang kailangang hanapin sa labas. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng pamumuhay sa kasalukuyan, pagmamahal sa sarili, at pagpapahalaga sa lahat ng bagay sa ating paligid. Ito ang tunay na pagmamahal, isang pag-ibig na hindi kailanman mawawala, hindi kailanman maglalaho, at hindi kailanman magiging galit. Ang tunay na pagmamahal ay mananatiling magpakailanman. Higit pa sa kaligayahan at kalungkutan, naroon ang kapayapaan. Isang matandang lalaki ang nakahiga sa kanyang higaan, naghihintay sa kanyang huling sandali. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, tumanggi siyang sumailalim sa matinding gamutan o operasyon. Siya ay nagkaroon ng isang makabuluhang buhay, maraming natulungan at maraming natamo. Sa kanyang huling mga sandali, ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan ay dumalaw upang makasama siya, umiiyak sa kanyang tabi. Ngunit siya ay nanatiling ganap na payapa. Siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa sakit na kanyang pinagdaraanan. Sa katahimikan, pinagmasdan niya ang mga dumalaw sa kanya. At sa huli, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumanaw sa isang mahimbing at walang hanggang pahinga. Ano ang ipinapahiwatig ng kwentong ito? Lagi bang masakit ang kamatayan? Dapat ba natin itong katakutan? Paano mo masasabing ang isang bagay ay tunay na positibo o negatibo? Maraming tao ang nagpapasalamat sa kanilang mga pagkakamali, kapansanan, at pagkalugi. Bakit? Sapagkat nauunawaan nilang ang mga negatibong karanasan ay maaaring maging dakilang guro ng buhay. Sa pamamagitan ng kanilang kamalayan, naitatawid nila ang mga masasamang pangyayari tungo sa positibong pananaw. Kapag ikaw ay namumuhay sa kasalukuyan, walang positibo o negatibo, tinatanggap mo ang mga bagay kung ano sila. Hindi mo maaaring baliwalain ang masasamang sitwasyon sa pagsasabing lahat ay perpekto. Sa halip, dapat mong hayaan ang mga bagay na maganap ng natural, tulad ng matandang lalaki na buong pagtanggap na tinanggap ang kanyang kamatayan at iniwan ang mundong ito ng walang takot o pagsisisi. May kapayapaan sa kanyang mukha nang siya ay pumanaw. Ngayon, isipin mong ikaw ay na-late sa opisina dahil sa matinding trapiko. Sisisihin mo ba ang ibang mga sasakyan o ang mga driver sa harapan mo? Sasabihin mo bang napakaraming trabaho at pressure na halos wala ka ng oras para sa iyong pamilya? Ang oras ay patuloy na tumatakbo, hinihintay ka ng iyong boss, at ang iyong isipan ay puno ng kaba.
Ano ang dapat mong gawin? Dapat ka bang magpanik? Huwag. Sa 1 minuto, maaari mong wakasan ang drama. Maupo ka sa iyong upuan. Huminga ng malalim. Pagkatapos, huminga muli ng dahan-dahan. Ipagpatuloy ito saglit at mararamdaman mong nagsisimula kang mag-relax. Kalimutan ang lahat ng alalahanin at ituon ang isip sa trabahong nasa harapan mo. Isa-isa, matatapos mo ang iyong mga gawain. Gawin kung ano ang dapat gawin ngayon at hayaan ang mga bagay na maaaring ipagpaliban. Tulad ng sinasabi sa Biblia, huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ay may sarili nitong alalahanin. Ang kahulugan ng pagsuko. Ano ang ibig sabihin ng pagsuko? Ibig sabihin nito ay ang pagtanggap sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan, nang walang takot, galit, o sama ng loob. Ibig sabihin, natututo kang tanggapin ang buhay kung ano ito ngayon. Kapag may nangyaring hindi maganda, matutunan mong isuko ito at tanggapin ang katotohanan. Sa ganitong paraan, mas madaling makahanap ng solusyon ng hindi nagiging negatibo. Halimbawa, isipin mong natrap ka sa putikan. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugang manatili kang nakalubog doon. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa sitwasyon, na ikaw ay natrap, at pagkatapos ay paghahanap ng paraan upang makalabas. Hindi mo dapat sisihin ang iba o magalit, sapagkat hindi ito makakatulong sa iyo. Isipin mong naglalakad ka sa gabi sa gitna ng makapal na hamog. Napakahirap makita ang daan, ngunit may dala kang isang malakas na flashlight. Ang hamog ay sumisimbolo sa mga pagsubok sa buhay, habang ang flashlight ay ang iyong kamalayan, ang ilaw na tumutulong sa iyo na makahanap ng tamang direksyon. Sa tulong ng iyong liwanag, mas madali mong tatahakin ang daan, at sa halip na matakot, ma-enjoy mo pa ang iyong paglalakad. Kung hindi mo isusuko ang sarili mo sa kasalukuyang sitwasyon, ang mundo ay laging magmumukhang negatibo sa iyong paningin. Palagi kang matatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Paano kung may dumating na matinding problema? Paano kung may sakunang mangyari? Kapag natatakot ka ng labis, nagsisimula kang magduda sa lahat, pati na rin sa iyong sarili. At dahil dito, pati ang iyong pisikal na katawan ay apektado. Pakiramdam mo ay mahina ka, parang may sakit. Sa tuwing mararamdaman mong naliligaw ka sa hamog ng buhay, tandaan mo, may malakas kang ilaw sa loob mo. Huwag kang mag-focus sa lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ituon mo ang pansin sa kung ano ang nasa harapan mo ngayon. Isuko mo ang iyong sarili sa kasalukuyan, tanggapin ito ng buo, at pagkatapos ay kumilos. Ang kabaligtaran ng pagsuko ay pagtutol, ito ay ang pagbibintang, pagsisisi, at takot. Ang mga damdaming ito ang nagpapahirap sa iyo. Mas mabuting kontrolin ang iyong isip at huwag hayaang manaig ang negatibong emosyon. Kapag ikaw ay ganap na may kamalayan, saka mo lang tunay na makikita ang pinakamainam na solusyon. Conclusion. Sa aklat na ito, natutunan mo ang tungkol sa kapangyarihan ng ngayon. Ngayon, maaari mo nang kalimutan ang nakaraan at tamasahin ang kasalukuyan. Iwasan ang labis na pag-aalala sa hinaharap at maging masaya sa iyong ngayon. Gamitin mo ng buo ang kung anong mayroon ka sa araw na ito. Ang kayamanang matagal mo nang hinahanap ay nasa loob mo na pala sa simula pa lang. Kaya mula ngayon, simulan mong pahalagahan ang iyong mga katangian at ipagpasalamat kung anong meron ka. Totoo, maaaring marami pang pagsubok na darating sa buhay mo. Ngunit sa oras na matutunan mong tanggapin ang mga ito, bawat pagsubok ay magiging mas madali ng lampasan. Sa tamang pananaw, hawak mo ang kapangyarihang harapin ang anumang problema. Tandaan, ikaw ay isang maliit na sapa na bahagi ng isang malawak na ilog. Ikaw ay isang bahagi ng universo. Kaya mula ngayon, matutong mamuhay sa kasalukuyan, at gawing payapa hindi lang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng iba. Maraming salamat kung hanggang dito ay umabot ka sa pakikinig. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa nakaka-inspire na paglalakbay na ito sa pamamagitan ng The Power of Now, ni Eckhart Tolle. Sana'y nakakuha ka ng mahahalagang aral mula sa buod na ito na magtutulak sa iyo na yakapin ang kasalukuyang sandali at tuklasin ang kapayapaang lampas sa kaligayahan at kalungkutan. Kung nagustuhan mo ang buod na ito, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-subscribe sa Booktag PH, at ibahagi ito sa isang taong maaaring makinabang sa mga aral na ito. May gusto ka bang idagdag o tanong tungkol sa ating talakayan ngayon? Mag-comment lang sa ibaba. Tandaan, ang tamang oras upang magbago ay laging ngayon. Hanggang sa susunod mga kabuktag, mabuhay ka ng buo sa kasalukuyan.